Mayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang daily dose of God's Word. And tonight we will have our Bible study sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. So agig pagsugod akong gihangyo tong mga singers to please come and sing for us. Dool ka, Jesus, aron mahilo ka sa binilo niya nga dugo. Himo bang saligan si Jesus karon nga mohilo sa imong sala? Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kuyog ba ikaw kanunay kang Kristo? Nahiluan ka ba sa dugo? Nausab na ba ang kinabuhi mo nga kanimo maoy nagluwas? Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Paglikay na sa tanang kahilayan, pagpahugas sa iyang dugo, sa himayang dayon makakuyog ka, nahigog mapagluwas siya. Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Amen. Thank you for that wonderful singing. And by this time, ako ang gi-invitar ang tanan to please open your Bibles with me in Psalm 107. Psalm 107 mga kaigsuunan, and please follow me with your eyes. I would like to read to you the first 32 verses mga kaigsuunan. Verses 1 down to verse 32. Para ato ang makitaan ang konteksto sa maong salmo karon mga kaigsuunan. Okay, though in our daily bread, verses 1 to 3 and 23 to 32 lang. But atong basahon ang verses 1 down to verse 32 mga kaigsuunan. Okay, namoy mga Bible, please follow me with your eyes. Psalm 107. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distress. Look at that verse 6, underline that in your Bibles. Verse 7, and He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Oh, that men would praise the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of men. For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High.
Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in asunder. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in asunder. Fools, because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they drew near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saveth them out of their distresses. He sent his word and healed them, and delivered them from their destruction. Oh, that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing. They that go down to the sea in ships, that do business in great waters, these see the works of the Lord, and his wonders in the deep. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad, because they be quiet. So he bringeth them unto their desired haven, and that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men. Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders. Magampo ta. Amahan nga langit nun. Ginoo, kami nagdayig nga kanimo karon. Nagpasalamat, Lord, sa imong pulong imong gitugot nga among matun-an o among mabasa, amahan. Thank you kay Ginoo nining Word of God nga among nasayran, Ginoo. Nakita gyud namo, amahan, nga kini makahatag gyud sa mo kaligon og pagpahinumdom, Lord, sa imong kaayo, sa imong kaluoy, imong grasya nagihatag lang kanamo. Ubani ang imong ubos nga alagad nga mahimong masaysay ang imong pulong in a very special way tonight, that your people will grow in your knowledge. Ikaw ni maguban kanamo, amahan. Salamat sa pagtubag sa akong prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. So again, maayong gabi sa tuang tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa Daily Dose of the Word of God. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagatun-an karon is carried through the storm. Carried through the storm. So, now, ato makitaan, mga kaigsuunan, ang Psalm 107 is a psalm nga nagapakita sa mga katawhan kung unsa kaayo ang Ginoo. God is good all the time, and we must praise him because of his goodness. And ato makitaan that God will save us from troubles. Andam siyang muluwas sa ato, gikan sa atong mga trouble, gikan sa atong mga pagsulay nga nangaagian. And it reminds us, mga kaigsunan, to thank him. Ato siyang pasalamatan. He save us, he will help us in our trouble, but do not forget to praise and thank the Lord. So this psalm is reminding us to do such thing because God is worthy of our thanks and praises, mga kaigsuunan. Now, kanito ang Psalms, it begin an opening sa ka-declaration, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good." So ato makitaan, mga kaigsuunan, for he is good, for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. So mga kaigsuunan, we praise and thank the Lord
for His work, what He have done, and for who He is, and for what He is. So, di na kinahanglan nga mangita pa kag rason mga kaigsuonan sa imong kinabuhi nganong ako mang pasalamatan ang Ginoo. God is worthy of our praise and thanksgiving mga kaigsuonan. So the psalmist declared, kamo inyong pasalamatan ang Dios nganuman tungod kay siya maayo og ang iyang kaluoy mulungtad hangtod sa kahangturan. There are only things sa atong kinabuhi nga usahay dili kita makasabot nganong gakahitabo maning mga butanga. Why is this happening? But we must continue to trust the Lord. He is good. You see? And remember this mga kaigsunan, when troubles came and problems came, remember that the good God allowed you to experience such things and dili siya masayop. And I hope nga we keep on trusting mga kaigsunan. We keep on believing and trusting even if it already hurts. Kaya atong Ginoo is ang Dios nga dili gyud masipyat sa iyahang mga gipangtugot nga mahitabo ibabaw sa kalibutan mga kaigsunan, and He has a specific plan for you. You are part of His grand plan mga kaigsunan. And ato makitaan nga ingon pa ang pulong sa Ginoo sa verse 3 no, gathered them out from out of the land, from the east, from the west, north, and from the south. So meaning from all over the place. So meaning, whosoever, bisag kinsa mga kaigsuonan, whosoever will come to Him, He will save. Whosoever will come to Him, He will bless. But provided come to Him, duol sa iyaha. Diba? Ang gitudlo ni sa Ginoo mga kaigsuonan, luwason niya ang mga moduol sa iyaha. So, we must come to Him. Ato siyang duulon og siya nga to ang sampiton sa kanunay mga kaigsuonan. Sa ato ang text karon dunay upat ka sitwasyon nga ang Ginoo naghatag og example sa atong basa nga Psalm, upat ka sitwasyon, and ato makit-an these four situation have the same solution. Okay? And the same purpose. So ato makit-an nga naay first situation nga atong masugamak diri sa Psalm 107 mga kaigsuonan is in when you are in the wilderness, no direction imong kinabuhi. Sa imong kinabuhi walay direksyon. So nagpicture out ang psalmist nga unsa ang sitwasyon sa usa ka tawo nga naa sa wilderness nga naglakaw-lakaw sa desert nga wala siya makit-an nga mga balas lang man niyang makit-an unsa ang iyang kinabuhi. And we are like that. Number 2, ato makit-an mga kaigsuonan in the time of imprisonment. Na-enclose ka, na priso ka. And ang priso mga kaigsuonan, dili lang ka nang napriso nga nakulong. Okay? Sometimes ang mga tao napriso sa ilang bisyo. Sometimes naay napriso sa ilahang mali nga mga relationship. Sometimes napriso sa ilahang mga mali nga kinaiyahan, sa ilang pagkagastador, sa ilahang mga pagkaulitan, sa ilahang mga pagkawalay pasensya. So, sometimes we are imprisoned in that state of emotions mga kaigsuonan, and walay exempted ni ana tanang klaseng tao unsa man imong trabaho, pastor ka man or usa ka ba ka whatsoever. Okay? And the third situation mga kaigsuonan is sickness, sa diha nga nagsakit. Okay? Tunalang taon karon unsa man ang say sa Ginoo, in sickness, when you are in pain. And lastly, number 4 in our text, when you are troubled in your journey. See, nagapanginabuhi ka, but within sa imong pagpanginabuhi, imong negosyo, kahit lang may trouble, nay unos nga niabot. And that is mentioned there is Psalm 107 mga kaigsuonan. First then, atong tanawon ang in the desert. Walay direksyon ang imong gitawag nga kinabuhi. Sometimes inana tong kinabuhi. Wa ta kabalo kung unsa atong gusto. Wa ta kabalo kung tama ba niya atong ginabuhat. You see? And we don't know if I have a money and am I using it right? You see? And we don't know if you have entered into a relationship. Is God glorified in this? You don't know na kay trabaho, tama ba niya akong trabaho? Unsa man gyud akong buhaton in the future? I cannot see myself nga mahimong inana. You see, what you are doing is you are grabbing every opportunity for you to be ready, and that's good.
but deep inside wa ka kabalo kung unsa gid imong gusto. So you are in a wilderness at that time, mga kaigsunan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Verse 4, they wandered in the wilderness in solitary way. They found no city to dwell. See, hungry and thirsty, their soul fainted in them. So usahay kita nga mga tao inanata. Di ba? Ang mga tao kasagaraan gyud, di ba, na may walhon na apoy tuohon ang iyang kusog, di ba? So, kung tanaw nimo ang lawas sa tao, mga kaigsunan, usually gyud mas kusgan gyud ang tuo, mas luya ang wala. Kung imuhang gitawag na scientifically speaking in the human anatomy, mas grabe ang body mass sa right side sa mga tuohon nga tao or sa left side sa mga walhon nga tao. You see, so kung magbaklay ka sa usa ka lugar nga wala ka kabalo kung aha ang imong angay paingnan, imong utok is wala ka kabalo kung asa ang tama nga dalan, basta kay baklay lang ka, ang tendency you will be going rounds, magtuyok-tuyok ka. Kaya nga naman, ang imong direksyon mura gahimo ka og circle, kay mas bugat man ang imong tuo, mas bugat man imong wala, ano sahay depende. Mas kusgan imong tuo, mas kusgan imong wala. Sometimes mas dagko nga tikang imuhang mahimo sa right, mas gagmay sa left. Nato makita hinahinay, mutuyok ana mo murag mahimong circles ang imuhang gitawag nga ginabaklay. That's why if you would hear testimonies of people nga nawala sa disyerto, they are saying we are walking in circles, gatuyok-tuyok kami. Why? Because sa ilahang sa ilahang gitawag nga body anatomy, sa anatomy nila. Okay? Mo na nga magtuyok-tuyok ang tao. That's why ang mga navigators kaniadto pag mo biyahe sila o mobaklay sila, mga kaigsuunan, sa wilderness or sa place nga wala gay mga signs, ilang ginatanaw ang bituon, ang star ilang ginatanaw or ang sun nga ilahan ng kuan, ilahan ng gitawag ng ginasundan para dili sila mawala, mag-straight ra sila nasa lay direction. So kita nga mga tao, mga kaigsuunan, we wanted to look to someone natay dapat tanawon, sundon, so that you will have a direction sa imong kinabuhi. Mo na sultian di ka kung wala kay Dios, wa gyud kay direction. Matingala ka, ni asinso na ka, ni maayo na imong kinabuhi, nakakwarta na ka, pag-abot mo balik na pugag uno, kung dili ba ka ha, nana kay trabaho nga tarong, nana kay gwapo nga panginabuhi, nana kay gwapo nga negosyo, pero tingala ka, wag yapong kay kalipay. Why? You don't have direction. You need to navigate in the right direction, mga kaigsunan, and you need to look to Jesus. Ingon pang Bible. You see, Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So ato makitaan, mga kaigsunan, nga inana ang kinabuhi. That's why we need God. Nanginahanglan ta sa Dios if we wanted to have direction sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. And the Bible says in verse 6, sa verse 6 sa atong text, then they cried unto the Lord in their trouble. And look at this. And He delivered them out of their distress. Hilaki ang Ginoo, tawgi ang Ginoo, mga kaigsunan. Sakit lang pamalandungon, mga usahay. Nga there are a lot of people nga maingon nga, ay pastor, musalig lang gid mis Ginoo. Pero dili gampo. Dili gasimba. Mao ba na ang pagsalig sa Ginoo, mga kaigsunan? If you truly trust the Lord, then show it by your action, not only by your mere words. Maingon lang ka nagsalig ka Ginoo if you are talking to someone just to alleviate ang imuhang pagbati para lang naakay ikasulti. Of course not. Don't do it. You see? Ato makitaan, mga kaigsunan, when you say I trust the Lord, then show it with your actions, not just in mere useless empty words. Mao na ang amo ang ginapasabot gyud sa mga katawhan isip, mga pastor, mga kaigsunan. Kay why? Because we have meet a lot of people and moingon na grasya ra na sa Ginoo, pastor. Ay maluoy ang Ginoo. Ay gitawag nga salig lang tag Ginoo. But when I am considering their lives, dili gaampo, dili gatuon sa pulong sa Ginoo, dili manggaling gani magsimba. Sige pangayo Ginoo, Lord, ayuha taong ko Ginoo, pero way panahon sa Ginoo. That's very very bad, mga kaigsunan.
And that's very, very wrong. You see? And I hope by the grace of God, people of the world would understand it. Dili na mo madala og istorya ang Ginoo mga kaigsunan. Show it. Show it with your action. So good ka nagsimba. O ayaw tong simbahan nga wala nagtudlog ka matuuran. Daghang simbahan mo claim nga sila tinuod mga kaigsunan, but do not know the Bible. Look for a church that truly know the Bible and would guide you into all the truth. You see, kay mahimong walay direksyon ang imong kinabuhi without God. And that is the reality mga kaigsunan. And that, I would not say sad reality, but that is joyful reality nga naman. Kung nawala ka, sayon ra pangitaon. Ang Ginoo imong pangitaon mga kaigsunan. You don't need to look for it to somewhere. Just go to God in prayer by faith. Ang ingon ng pulong sa Ginoo sa verse 7, and He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. So mga kaigsunan, God will lead you to the right way. Tagaan ka niya giya sa tama nga dalan. And the very reason why wala pa nimo nabaw-an ang tama nga dalan, kay ngano man, sige lang kag-ingon nga salig lang sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo, diri agi diri, morning dalan, hala alagad, hala simba, hala paghalad sa simbahan, nga ato makitaan wa kanituman. So may pulos, wa gihapoy nahitabo mga kaigsuonan. You see? So, muna, if you will do so and go back to God and be led by Him sa imong mahimong direction, and verse 8, the very purpose, oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Aya pa rin nimo ma-experience how good and how loving is God, and you would praise Him in return. That's the first one. We can be in the wilderness, in which nga we will be walking in round, nga walay direction tong ginabuhi, but when we look to Jesus, the author and finisher of our faith, then we will have direction. Now, number 2, when you are bound or in prison, mga kaigsunan. The Bible says, kung tanawin mo on verse 10 sa tuwang text, Psalm 107 verse 10, such as sit in darkness, the longing, darkness and in shadow of death, being bound in affliction and iron. So, napriso ka, na-restrict ang imong mga lihok. Usahay bitaw, nga ang tao, kay mapriso siya tungod sa mali nga relasyon. Nakirelasyon nga mali mga kaigsuonan. You see? And ikaduha, na priso siya sa iyang mali nga mga kinayahan, sa katapulan, sa mga dili maayong mga binuhatan, bisyo. You see? No, ato makitaan mga kaigsuonan nga it would just destroy your life. You're imprisoned sometimes sa sala nga ginabalik-balikan. You will be imprisoned mga kaigsuonan. And being imprisoned through these things means rebellion. Nagarebelde kas Ginoo. Kana bitawng bisyo, kanang mga dili maayong mga pangunahuna, mga pagpakasala, that's not just sickness, it's rebellion against God. Kaya ang mga tao, mga kaigsunan, wala ta nagsakit. We are not sick of sin. We are sick, why? Because we are rebels, mga rebelde tas Ginoo. O kana imong bisyo, kana imong mga dili maayong binuhatan, mga di maayong kinayahan, that is your way of rebelling against God. Nagarebelde kas Ginoo. Stop it. Undangin na. And God will give you freedom from it. You see, Jesus will set you free. And only Jesus can give you true freedom. And if the Son will make you free, you shall be free indeed. According to John chapter 8 in verse 32. Now, ato makitaan ang gitawag pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Ingon pa niya verse 11, because they rebelled against the word of God and contemned the counsel of the Most High. Nganong nga priso sila? Nganong nga restrict ilang kinabuhi? They rebelled. Diba? Unsa mo nang meaning anang you are in a wrong relationship, rebellion against God. Sa meaning anang you have vices nga wala ikalipay sa Ginoo, rebellion against God. And that's the time that people are saying nagsalig man mi sa Ginoo, pero nagpadayon sa ilang mga daotang binuhatan, nagpadayon sa mga dili maayong kinayahan. I don't think so. Ugato, I cannot believe it. You see, if you truly trust the Lord, then live it. Biyain ang mga inana, ang mga butang, and cleave to Jesus. Kupti siya, og siya ang mubago sa imong kinabuhi. Siya ang mubago sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan. You see, we are in the time. Ang ato ang panahon karon, katilingban karon mga kaigsuunan,
ang mga katawhan dili gusto maminaw sa kamatuoran. Unya ang mga pastor pod mahadlok ng pagsultig kamatuoran. Mahadlok ng sultis tinuod sa mga katawhan. But mga kaigsuonan, there must be preachers that would stand and tell the people the truth. Ano man unsaon pagkatarong sa kinabuhis tao dili sultian sa kamatuoran. Now, ato makit-an mga kaigsuonan nga ang pulong sa Ginoo sa verse 12, look at this. Therefore he brought down their heart with labor, they fell down and there was no help. There was no help. Walay mutabang lain. Sakit man ang dungon. At that time nga wala na laing mutabang sa verse 13, then after nga wala na help, verse 13, then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distress. Yes, same. God saved. Giluwas sila sa Ginoo, pero ang problema, ay ra tao na nawag sa Ginoo, sa diha nga wala na laing mutabang. Gihimo ng last resort ang Ginoo. Ayaw, make God the beginning of your help and the only help. Kaingon pa sa Jeremiah chapter 15, tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao. Trust God. Come to Him. And siya ang gitawag mutabang sa imuha mga kaigsuonan. And verse 15, oh, that men would praise the Lord. So meaning mga kaigsuonan, and when you come to God and God will give you freedom, that's the time you can truly praise the Lord. And you can truly worship Him and adore Him. You see? Now, the third thing is sickness. Sa panahon sa nakay sakit, dili maayo ang imong gibati. Tanawang gayon sa Bible mga kaigsuonan. The Bible says in verse 19, look at this. Then the I'm sorry for that. Atong basahon mga kaigsuonan ang verse 17 ta magsugod. Okay? Fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. So, there are sins nga nag-result mga kaigsuonan sa tuang mga sala. And verse 18, their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. So you see, klaro kay ngayon sa Biblia. They abhor, mura di nakaganahan mo kaon. Unaingon pang pulong sa Ginoo, mura gakapaduol sa ganghaan sa kamatayon. You see? And because you are sick, yunahunan mo, you are going nearer in the gates of death. Hapit ka na mamatay, murag kamatinon ka na sa imong sakit. You see, so ato makitaan mga kaigsuonan na sometimes we are in this verge of sickness. Say ang sickness, so emotionally we are sick. Di ka na ganahan mo trabaho kay ngano man. Emotionally you are sick. You see, mentally you are sick. Spiritually you are sick. Sultian di kaigsuon. Ang Ginoo mo'y mutabang sa imuha. Ang Ginoo mo'y mutabang sa imuha mga kaigsuonan. Ang problema man gud nato nga mga tao, daghang panahon nga ang mga tao magsigig sumbong sa silingan. Sumbong sa mga higala. Gipagawas ni imong ipagbati sa imong mga kaila. Oy brad, oy sis, grabe ka bugat akong gibati karon kay mauna. And praise God if there are people you can trust nga imong sultian ni ana nga mga butang. Okay? Pero igsoon, imo na bang nasulti sa Ginoo? Have you ever told your problem to God first? Have you ever told your pastor ug namang galing kay pastor? Have you ever told him sa imong problema? Why is that? If you truly trust the Lord mga kaigsuonan, then you first confess your trouble and problem to God and to His servant, not to those people who cannot help you. You see, may lagampuan ka ato imong ipangistoryahan. Dawig pagtalikod nimo ikaw mahimuong libakunon, himuon sumsuman ni istorya. Sakit man lang dungon mga kaigsuonan. You see, we have our sickness. And dili usahay Facebook ipaagi hala magsulat og mga rant sa Facebook nga ang uban na malikas na sa Facebook, magsulti nag mga dili maayong butang sa Facebook. It is sin and rebellion against God. You see? Sa lagi ako na batok sa Ginoo we must be very very careful even what we say and type in Facebook. You see? So ato makitaan, go to Jesus. Only Jesus could heal sa imuhang mga ginabati ug mga kasakit mga kaigsuonan. And the Bible says verse 19, then they cry unto the Lord in their trouble,
and He saveth them out of their distress. You see? So mga kaigsuunan, He will save you out of your distress. Now, pangutana karon, unsa man ang makaayo sa imong sickness o sa imong distress, especially the sickness of the soul, the spirit, the mind, and the heart. Unsa man. Ingon pa ang verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from destruction. Ngano man, verse 21, oh, that men would praise the Lord for His goodness. You see? So mga kaigsoon, the word of God, nanginahanglan ka sa pulong sa Ginoo. If you need advice, come to the people kabalo sa pulong sa Ginoo that would tell you the truth. You see? Na would share the word of God sa imo o kabalo ka nga ampuan ka. Kabalo ka nga mag-pray gud para nimo afterwards sa imong istorya ang imong pagsulay. And pinakanindot sanan, go to Jesus. Jesus mo imong dalangpanan. Now the fourth one and the last part mga kaigsuunan sa ato ang teksto karon is trouble in journey or in our voyages atong mga kinabuhi. Tanaw nimo ang pulong sa Ginoo, ang giingon diri sa Bible mga kaigsuunan atong basahon ang verse 24. Verse 23, they that go down to the sea in ships, that do business in great waters. So nang ginabuhi, you are going to places to places para manginabuhi, para mangitag kwarta ikabuhi sa imong pamilya. And then what happened? The Bible says, verse 24, this see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raised a stormy wind, which lifted up the waves thereof. They mount up to heaven. So there were troubles. Naibagyo. And verse 27, they reel to and fro, staggering like drunken man. Murag nahubog ka na sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. You are going out, working. Why? Thinking that you will be successful. Thinking mahimong mamaayo imong kinabuhi. But God will trouble you. Why? Niadto man ka sa iyaha. Niadto man ka sa imong panginabuhi nga wala ang Ginoo. So mura kag hubog nga dili ka kabaloon sa imong angay buhaton taliwala sa mga balod sa imong kinabuhi. Why? Wala kay Dios. Sigsoon, come to Jesus now. Ato we wanted to raise our family, ato ang gitawag nga buhion tong pamilya, ato ang manginabuhi kita. But troubles are coming. Troubles are coming. You see? Naon sa man itong angay buhaton mga kaigsuunan, verse 28, again, gibalik na po. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distress. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Pakalma sa Ginoo ang mga balod sa imong kinabuhi. You see? Pahunungon sa Ginoo ang mga kusog nga mga hangin sa imong kinabuhi mga kaigsuunan. The Bible says in verse 30, then are they glad because they be quiet, so He bringeth them unto their desired haven. So ang haven mga kaigsuunan, it means H-A-V-E-N, dili heaven, haven. It meaning a place nga makapahulay ka. Okay? A place that there is no trouble. Naay kapahulayan. Ikapoy ba imong kalag? Ikabuhi ba imong espiritu? Duol kang Jesus kay siya ang muhatag kanimog kapahulayan mga kaigsuunan. And don't forget to praise Him. You see? And even in trouble, learn to praise Him. Sa atong teksto mga kaigsuunan, I will be giving you 3 things as I close. Number 1, pray. Always pray to God. Especially when you're in trouble. Pray to God. Ampo sa Ginoo, di ba? Unsang nahitabo aning upat ka sitwasyon? When they cry unto the Lord in prayer, gitubag sa Ginoo. Pray when you are in trouble, but remember this. Do not pray only when you are in trouble. Muna'y problema sa mga tao. Kaya ayaw na mag-ampo og naay trouble. Always pray. You see? And ato makitaan mga kaigsuunan, learn to praise the Lord. Not only pray, but praise the Lord, dahiga ang Ginoo. Even if you are in trouble. Si pag nakay trouble, nakay problema, lisod ka idayig sa Ginoo. Pero kabalo ka, ang tao nga naay problema, pag mag-ampo siya, it's not a supernatural thing to do. Again, dili na siya katingalahan. Ngano man, kay pati tong atheist, tao nga dili gatuo Ginoo, paghapit ganin ang disgrasya o nay problema,
Mingon nag, oh my God, muana pa na. You see? Na ato makitaan mga kaigsuunan, si, I think it was Dawkins, Richard Dawkins, usa ka renowned modern atheist of our time, contemporaries ng panahon karon. Ingon pa niya nga nay mga Christian karon nga akong pangutan-on, what is the four gospels? They cannot answer. You see, and they say that they are Christians even though they cannot answer what is the four gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Dito katubag ang mga Christians. Now there was a professor nga nangutana sa iya, how about you, Mr. Dawkins? How about you? You believe that what Darwin wrote is real? So yes, I believe. You believe that everything that the writings of Darwin is like a Bible to you, for just like the Bible is for the Christians? So yes, it is. Ano siya? Nangutana tong professor, what are the four books? Title of the books of Darwin. Kabalo si tubag niya, atheist siya. So, oh my God. Oh my God, yan tubag. Ika naman, nakalimot siya. You see? Bisan pag ang atheist mga kaigsunan, pag na-trouble, manawag o Ginoo. Bisan pag katong mga taong way simba-simba, pag na-trouble, manawag o Ginoo. Pero, pag ang tao gani, nga na-trouble, pero, daigon ang Ginoo, mo pray sa Ginoo, mo na supernatural. It is the supernatural thing when even if you are having and facing trouble, you still praise the Lord. So igala igsoon, daiga ang Ginoo. And number 3 and lastly, do not forget to thank God. Sa diha nga niabot na ang panalangin, ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo. In Luke chapter 17 verse 11 to 10, naay napulo ka mga taong sanglahon. Kani napulo ka taong sanglahon, niingon si Jesus Christ nga adto mo sa pari ug ipakita inyong kaugalingon kay maayo mo. Along the way nagabaklay sila, nangawala ang ilang mga sangla. Giayon ni Jesus Christ, pero kabalo ka, naiisa sa ila katubag yung Samaritanhon, a Samaritan man nga nibalik ang Ginoong Hesus nga nagpasalamat. Ginoo, naayo ko Ginoo, salamat. Unsa ingon ni Jesus Christ? Di ba napulo man kabuok ang sanglahon nga akong giayo? Asa man karon ang siyam? Isa ra kabuok ang nibalik nagpasalamat. So higala igsoon mao nay problema gyud guys mga Kristohanon. Hala sampit tawag sa Ginoo. Pag gitawag nga kuan, gitawag nay problema. Storya mi sa akong kauban nga pastor gabi. Ana siya nga gamay ra mi atong Domingo, Brother James. Amo ba? Ana siya nga usahay lagi Pastor James. Lami kay yampo nga maglinog untag Sabado. Kay kada maglinog og Sabado pagka Domingo daghang kay manimba. You see? Ato makit-an mga kaigsuonan ang mga tao pag Domingo mangadtog kadayawan, di manimba. Mangadto og asa paingon kay di manimba. You see? And they are saying they trust the Lord. I don't think so. Kumutuo. That's why ingon pa nila ang Pilipinas kuno is Christian country. I don't believe it. It's not a Christian country. You see, if it is a Christian country, all the people every Sunday is found in the church. Pero ngano man nga mas dagko man ang bulangan kaysa mga simbahan. You see ngano man? Ngano man nga mas daghang tao sa mga mall o sa mga kaliguanan, mga swimming pool kada Domingo. We are not Christian country. We are ungodly country. And gamay ra kayo ang mga tinuod nga nagtuos Ginoo. I hope mga kaigsuunan, we will realize that. Kung nag-ingon ka nga nagtuo kas Ginoo, nagsalig ka niya, in all your troubles call upon Him. Ug ipakita sa iya nga tinud-anay ang imong pagtuo through your actions. Salamat sa pagpaminaw. Ug higala, you need to begin your journey. Unsaon man, tuog ang Ginoong Hesus. Namatay siya tungod sa imong mga sala. Kung di ka kaadtog langit mga kaigsunan, kung dili pinaagi niini, namatay siya, gibayaran niya imong mga sala, gilubog na banhaw para ikaw matarungon. Pag hinulusol na, ang pasailos Ginoo, repent, o butang imong pagtuo sa Lord Jesus, nagtuon ako nimo, pasaylo ako sa akong mga sala Ginoo, tabangin ko nga din ako mausam. Save me now. O luwason ka niya igsuon. Tonight could be the night sa imong kaluwasan. Usa ka awit alang kanato.
sa laab ko, ug wala ko tagda si Jesus, nga tungod ka na ko namatay sa Kalbaryo. Ang kaloy grasya gihatag, ug pasaylo man gidugang pa, kagawasan ko impalgana sa Kalbaryo. Nakitan ko na sa pulong niya, nga makasasalaman ako, ang kalag ko na hinluan na sa Kalbaryo. Ang kaloy grasya gihatag, ug pasaylo man gidugang pa, kagawasan ko impalgana sa Kalbaryo. O karon ihalad kong tanan, kang Jesus ingon nga hari ko, o kining tanan na hingpit na sa Kalbaryo. Ang kaloy grasya gihatag, ug pasaylo man gidugang pa, kagawasan ko impalgana sa Kalbaryo. Amen. Salamat sa sa pagpaminaw. Salamat sa awit. Let's close by way of prayer. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imong kaayo. Ginoo, surrender nami sa imong amahan. Baguha mong mga kinabuhi, Lord. And Lord, na ay mga kaigsuunan, mga minahal sa kinabuhi, and even, Lord, in the future, na ay magtanaw sa YouTube, Ginoong Dios. Kabalo ko, Ginoo, every one of us na may trouble, maybe, na ay igsuon karon nga na wala pa'y direction iyang kinabuhi. Still in the wilderness, na ay igsuon karon nga piniriso pa, something is holding sa iyang progress. Maybe someone is sick karon, Ginoo, and maybe someone is troubled in his journey. Lord, we cry upon you, Lord Jesus, save us. In your name, the name of Jesus, luwasan ng mga katawhana, Ginoo. Tabangi sila, tagay sila kaalam, Ginoong Diyos. We cry unto you, and Lord, help us to praise you more. Help us to magnify and glorify your name by giving us reason to praise you, Lord. We already have all the reasons, Ginoo. But Lord, we regret to tell you, Ginoo, that we need motivations. And one of the best motivation that these people will praise you is when you will answer their cries and prayer, Ginoo. As your servant, I beg you for your name's sake, save these people, Lord. Luwasa sila, Ginoo. Gamita sila lang sa imong kaymayaan. Kung naibala ka na, Amahan. Forgive us, Lord, kung nasipyat mi, Ginoong Dios. And even your servant, if your servant have told anything amiss, forgive your servant, Lord. Salamat sa imong kayo, imong gihatag ka na, Amahan, nga mga panalangin. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat ug maayong gabi sa atong tanan. Salamat.